38 mula sa Philippine Military Academy, PMA. Class 71 ang sumapi sa Philippine Air Force. 34 ang naging mga military pilot matapos magtapos sa Philippine Air Force Flying School. Noong Nobyembre 25, 1,972. 5 ang itinalaga sa mga unit na hindi panghimpapawid. Sa 34 na piloto, 10 ang naiwan sa Fernando Air Base upang maging mga instruktor sa paglipad, 20 ang sumali sa ika-200 at 5 airlift wing sa Nichols Air Base sa Pasay City, kung saan 10 ang napunta sa 2 airport transport squadrons upang magpalipad ng C-47 at ang iba pang 10 ay itinalaga sa 2 helicopter squadrons. 1 ang pumunta sa Basa Air Base upang magpalipad ng mga jet. 4 ang itinalaga sa iba pang mga unit ng paglipad ng Air Force. Noong digmaan sa Mindanao noong 1971, ipapakita ng video na ito ang kabayanihan ng mga piloto ng helicopter at attack transport noong digmaan sa Mindanao noong 1973 at 1974. Si Ernie Fernandez ay isang piloto ng C-47 aircraft. May pagkakataon noong 1974 nang siya ay nakatalaga sa paliparan ng Awang sa Cotabato. Ang mga piloto sa paliparan ng Awang ay palaging nakaantabay at alerto. Paulit-ulit malinaw na ipinapahayag ng mga rebelde na nais nilang kunin ang paliparan at ang lungsod ng Cotabato. Naging isang larong paghihintay at pagmamasid kung kailan darating ang susunod na pag-atake. Sa loob ng 3 linggo, humupa ang tensyon habang nagpapahinga ang mga puwersa ng MNLF. Sa paliparan, pinalipas ng mga piloto ang oras sa pamamagitan ng paglalaro ng mahjong, pakikinig ng musika o pagtulog. Ngunit ang gabing iyon noong Hulyo 1974 ay iba. Nadiskubre ng Army Intelligence Unit ang malawak na paggalaw ng kaaway sa latian ng Biniruan, ang latian na naghihiwalay sa Cotabato City at Awang Airport. Tila may panibagong pagtatangkang salakayin ang lungsod na paparating. Isang misyon ng pagbagsak ng flare ang iniutos. Kakaunti pa lamang ang tulog ni Ernie nang hinila-hila ng kanyang crew chief ang kanyang balikat. "Gising po, sir. May agarang misyon tayo." Sa loob lamang ng ilang segundo, nakabangon si Ernie. Kinuha ang kanyang mga gamit sa paglipad habang sumasakay ang flight crew. Umalis ang eroplano sa runway sa loob ng itinakdang oras para sa pagtugon sa mga emerhensyang sitwasyon. Mula sa taas na 3,000 talampakan, ibinagsak ang mga flare. Tinulungan ng flare, nakita ni Ernie ang mga bangka na nagmamadaling umiwas at nagnanavigate sa paligid ng mga latian. Mga bugso ng putok ng machine gun ang pinaputok patungo sa kanilang eroplano. Habang lumiliko pakaliwa, nakita niya kung saan nanggagaling ang putok. Habang gumagawa siya ng isa pang malawak na pagliko pakaliwa, pinindot niya ang gatilyo ng machine gun na nakakabit sa yoke ng eroplano. Ang 4.50 caliber na machine gun ay umalingaw-ngaw ng nakabibinging dagundong. Napuno ng usok ang loob ng eroplano. Ang amoy ng pulbura ay kumalat sa hangin. Nagdala si Ernie ng sapat na flare at bala na tatagal ng humigit kumulang 6 na oras. Nakangiti siya habang nakikita ang mga bangka na nagkakandara pa palayo. Muli nilang napigilan ang isa pang matapang na pagtatangka na sakupin ang Air Force Base sa Awang Airport. Noong Pebrero 7, 1974, ang katahimikan sa Hulo ay winasak ng malalakas na pagsabog na narinig sa magkabilang dulo ng bayan. Inaatake ang Hulo. Tinarget ng MNLF ang mga puwersa ng Army at Air Force sa Tag na nakahimpil sa paligid ng paliparan ng Hulo. Sa mga sumunod na araw, ang Hulo ay napasailalim sa isang madugong labanan ng barilan, bahay-bahay, pintuan sa pagitan ng mga sundalo ng AFP at MNLF. Sa lupa, 5 batalyong ng Army ang sabay-sabay na lumaban upang mabawi ang Hulo. Mula sa dagat,
binumba ng mga barkong patrol ng Philippine Navy ang lungsod. Mula sa himpapawid, ang AC-47 kasama ang mga fighter jet at mga helicopter gunship ay nagbigay ng kinakailangang suporta upang pahinain ang mga depensa ng kaaway. Si Manuel Domingo PMA 71, isang piloto ng transport gunship, ay nasa himpapawid. Ang Attack C-47 pilot na si Colonel Jose Comendador kasama si Manny bilang co-pilot ay nag-strafe ng mga linya ng kalaban sa mga kalsada ng Hulo patungo sa paliparan. Para sa matagumpay na misyon na iyon, parehong piloto ay ginawaran ng Gold Cross Medal. Kabilang sa mga piloto ng helicopter na na-deploy noong panahong iyon ay sina Pope at Nelson Eslao PMA 71. Ipinadala nila ang mga helicopter upang magbigay ng suporta sa mga tropang panglupa na nagpapalaya sa isla ng Hulo. Binabaril ang mga posisyon ng kaaway at inililikas ang mga sugatang sundalo. Sa kabila ng pagtamo ng mga tama, nagpatuloy silang lumipad hanggang sa mapaalis ang mga rebelde mula sa kanilang mga kanlungan sa Bad Awak at Bad Daho. Pareho silang ginawaran ng Gold Cross Medals para sa kanilang katapangan at kabayanihan habang nasusunog ang kanilang mga helicopter. Tinunog ng mga puwersa ng kaaway ang bayan hanggang sa maging abo upang takpan ang kanilang pag-atras habang nakikipaglaban ang mga puwersa ng gobyerno sa mga rebelde. Sa gitna ng dumadagundong na tunog ng mga mortar at putok ng baril, nagtakbuhan ang mga sibilyan patungo sa kaligtasan. Nagkaroon ng biglaang pagdagsa ng pag-alis mula sa Hulo patungong Zamboanga sa pamamagitan ng eroplano o bangka. Si Pope Ocampo at Dan Belonia noong panahong iyon ay nagsagawa ng mapanganib na misyon ng pag-evacuate sa himpapawid ng mga sugatang sundalo pati na rin ng mga sibilyan mula Hulo patungong Zamboanga. Nang sabihin ng mga dispatcher ng SATAG na, "Go!", lahat ay tumakbo patungo sa Huey na nakaparada sa gitna ng paliparan ng Hulo. Ang tunog ng mga mortar at mga kalat-kalat na putok ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Nahihirapan ang crew na kontrolin ang mga nailikas na mahigpit na magkakakapit sa isa't isa. Siksikan ang mga pasahero lampas sa limitadong upuang kapasidad. Sa isang ganoong lipad, may 2 sobrang pasahero ngunit walang bumaba. Walang magawa sina Pope at Dan. Wala silang pagpipilian kundi lumipad na may kargang lampas sa limitasyon nito. Nagsagawa sila ng running take-off. Nakakatakot iyon. Matagal bago umangat ang helicopter. Malapit na sa dulo ng runway, mabilis na lumubog sa lupa ang helicopter. Tumalbog ito. Iyon ang nagpaangat dito sa himpapawid. Lumipad sa ibabaw ng mabibigat na kagamitan na nakaparada sa tabi ng runway. Halos palubog na ang araw at lumipad sila sa ibabaw ng dagat Sulu sa buong biyahe. Nababalisa si Pope sa mga ganitong sitwasyon. Noong nakaraan, pinalipad niya ang kanyang Huey na may labis na kargang mga nasugatan nang mag-overtorque ito at muntik nang bumagsak sa dagat. Hindi ngayon ang panahon para diyan, sabi ni Pope sa sarili niya. Inabot sila ng 1 oras upang marating ang Sambo. Sa kabutihang palad, ligtas silang nakalapag. Ang misyong paglikas na Sambo Jolo Sambo ay naging pang-araw-araw na gawain hindi lamang para kina Pope at Dan, kundi pati na rin sa iba pang mga piloto ng ika-500 at 5 Air Rescue Squadron at CACS. Ang mga iyon ay mga karanasang hindi malilimutan. Sa isa pang misyon, si Pope at ang kanyang co-pilot ay nagsasagawa ng resupply ng bala sa mga tropa na nasa kailaliman ng gilid ng Panamao, silangan ng Holo. Sa kanilang ikatlong lipad bandang huling bahagi ng hapon, lumipad sila mula sa dagat ngunit may parehong bilis ng hangin at rutang, halos kapantay ng tuktok ng mga puno. Isang nag-iisang sniper na matalinong pumuwesto sa itaas ng punong ginagamit nilang reference point ang nagpaputok sa kanila. Ipinagpatuloy ng sniper ang pag-ubos sa lahat ng laman ng kanyang banana magazine. Ang kanyang linya ng putok ay direktang sumalubong sa linya ng lipad ni Pope. Ang ginawa lamang ng rebelde ay hilahin
ang gatilyo ilang sandali bago tumapat ang ilong ng eroplano. Ang chopper ay malubhang tinamaan sa harapang bahagi ng ilong kung saan nakalagay ang baterya at mga koneksyong elektrikal. Agad, lahat ng instrumento ay kumikislap ng pula. Lahat ay tumuturo sa zero. Nagkaroon ng matinding kaba. Si Pope, na masayahin, ngunit kahangahangang kalmado sa labanan, ay ginamit ang lahat ng kanyang kasanayan upang makaalis sa mapanganib na sitwasyong iyon. Gumawa siya ng isang high-speed, low-level auto-rotation patungo sa tanging bukas na lugar sa paligid na nasa kampo ng maaring maayos ang pinsala, sir. Makakalipad tayo bago lumubog ang araw, sabi ng crew matapos suriin ang sira. Ang tanging problema ay walang electrical tape ang mekaniko upang muling ikabit ang mga naputol at nakalaylay na mga kable sa mga instrumento. Saan tayo makakakuha ng mga tape na yon sa gitna ng kagubatang ito? Sabi ng naiinis na mekaniko sa kanyang sarili. Alam ng crew ang panganib sa helicopter kung mananatili sila magdamag. Lumilitaw na ang pagtatangkang makalipad bago lumubog ang araw ay magiging walang saysay hanggang sa may isang private first class na sundalo na nakaalala na mayroon siyang electrical tape na nakapulupot sa hawakan ng trigger housing ng kanyang Armalite. Ang iba ay mayroon din sa kanilang mga magasin. Mabilis na muling ikinabit ng mga mekaniko ang lahat ng maluluwag na kable. Gumawa si Pope ng go-no-go restart. Sa kabutihang palad, gumana pa rin ang baterya. Nabuhay ang lahat ng mga instrumento. Gumamit si Pope ng spiral up na take-off pattern upang makakuha ng taas bago tumuloy. Nakarating sila sa Satag Airport sa holo ng ligtas. Sa pag-atake sa hulo, may mga kwento rin ng kabayanihan ng mga matatag na piloto ng transport. Sa panahon ng labanan, si Narsing Daos, PMA-71 ang co-pilot ng C-47 bilang 432 kasama si Captain Benjamin Gutierrez bilang piloto. Iyon ang ikalawang araw ng pagkubkob ng mga rebeldeng MNLF laban sa mga kampo ng AFP sa Hulo. Ang mga armadong separatistang rebelde, matapos masakop ang mismong bayan ng Hulo, ay nagpatuloy sa kanilang pag-atake laban sa mga tropa ng pamahalaan na nagtatanggol sa paliparan ng Hulo. Noong gabing iyon, lalo pang pinaigting ng mga rebelde ang bangis ng kanilang mga pag-atake sa ilalim ng takip ng kadiliman. Sa loob ng halos 6 na oras sa gabi, nakipag-ugnayan sila sa mga forward air controller ng PAF at naghulog ng mga flare upang matukoy ang mga lugar kung saan sumusulong ang kalaban at makapagbigay ng malinaw na mga target na biswal para sa mga tagapagtanggol ng AFP. Sa kabila ng matinding putok mula sa lupa, pinaputukan ng mga piloto ang mga posisyon ng kalaban gamit ang 50 caliber na machine gun na piniling pangunahing target ang mga posisyon ng mortar ng kalaban. Ang flight crew ng C-47 ay nag-ambag sa matibay na depensa ng kampo ng AFP at sa tuluyang pagkatalo ng mga rebelde. Dahil sa kanilang ipinakitang kabayanihan, kapwa ginawaran ng medalya ang 2 piloto. Ang ikalawang araw ng pagkubkob ng mga rebeldeng MNLF laban sa mga kampo ng AFP sa Hulo. Ang mga armadong separatistang rebelde, matapos masakop ang mismong bayan ng Hulo, ay nagpatuloy sa kanilang pag-atake laban sa mga tropa ng pamahalaan na nagtatanggol sa paliparan ng Hulo. Noong gabing iyon, lalo pang pinaigting ng mga rebelde ang bangis ng kanilang mga pag-atake sa ilalim ng takip ng kadiliman. Sa loob ng halos 6 na oras sa gabi, nakipag-ugnayan sila sa mga forward air controller ng PAF at naghulog ng mga flare upang matukoy ang mga lugar kung saan sumusulong ang kalaban at makapagbigay ng malinaw na mga target na biswal para sa mga tagapagtanggol ng AFP. Ang mga kwentong ito ng kabayanihan ay maliit na bahagi lamang ng napakaraming piloto ng helicopter at transport na dapat ding maisama mula sa iba pang unit na lumalaban tulad ng mga jet,
at mga utility plane na nakibahagi sa pagsuporta sa mga tropa sa digmaang ito sa Mindanao na nararapat papurihan at kilalanin din. Maaari nating ilarawan ang eksena habang ang mga piloto na ito ay tumitingala sa langit. Iniwan nila ang isang pamana ng karangalan. Ang mga piloto na ito ay higit pa sa mga operator ng mga komplikadong makina. Sila ang mga pinakahuling tagapangalaga ng kalangitan na nagbibigay ng mapagmulat na paalala ng mataas na halaga ng kalayaan. Purihin ang kabayanihan para sa kanilang walang pag-iimbot na dedikasyon, tapang sa ilalim ng matinding presyon, at ang kanilang papel bilang tagapangalaga ng kalayaan.